Muli po si Father Dave sa ating Di po ba Father, that we may become a better person today than yesterday. Meron ako nakapilang question, kaya lang mas maganda yung tanong. Bakit po ba ang daming berhen? Bakit daw maraming berhen? Bakit daw merong Our Lady of Lourdes, Our Lady of Fatima, Our Lady of Mount Carmel, Perpetual Help, ano pa? Kanino po ba ako magdadasal? Kanino po ba ako magdadasal? Alam po ninyo, nakakahiyang sabihin pagkamisan, tayo mga Katoliko, hindi natin alam ito. Ano pa? Naalaala ko yung isang prosesyon sa isang parokya kung saan na-assign ako. Ano po? So nakapila po yung iba't ibang karosa ng mahal na birhen. Ano po? Fatima, Lourdes, Carmel. Tapos sabi po nung naglilid, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women. Ganyan, di ba? No? Naglilid yan, nakatrompa. Tapos, ay hindi naman pantay yung kalsada, lubak-lubak, ano po, ay tumagilid ho yung karosa ng Mount Carmel, ano po, lubak sabi ho naglilid, Holy Mary, ay, ina ng Lourdes, tulungan mo po ang ina ng Carmel, baka matumba, ano po. Gusto kong matunaw, sabi ko, Panginoon ko, ito mga naglilid sa simbahan, hindi alam. Hindi po ba? Ano po? Kaya mahalagang inaalam natin ang ating pananampalataya. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba merong Lord? Hindi daw yung Lourdes, Lord. Lord, Fatima, ano pa? Lasalet, ano po? Lasalite, ano pa? Bakit? Sapagkat ang mga apparitions na nangyayari sa mga lugar na yon. So nagpakita ang mahal na birhen, halimbawa sa Fatima. At ang bawat apparition, merong distinctive, take note, distinctive message na dun lang sinabi. Ano pa? Distinctive. Sinabi ito sa Fatima. Sinabi ito sa Carmel. Sinabi ito sa Lourdes. Sinabi ito sa Guadalupe. Ano po? In Guadalupe, you can hear the word of Our Lady, I am your mother. Ano pa? Buntis ang mahal na birhen doon. Di po ba? Buntis. Mga minamahal na mga kapatid, para madaling tandaan, ano ang sinabi? Ano nga ba ang sinabi doon? So po, kaya pala. Ano po? Kaya pala. Kaya nga po, hindi sila magkakaiba. Binigyan sila ng titulo para alam ng simbahan o may pailala sa simbahan kung ano-ano ang mga mensahe na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na birhen sa mga lugar na yon. Di po ba? It doesn't mean that there is a religious experience, there can be an apparition to be recognized. Pagkamisan, ito po ang kadalasan. Ano po? Naalala ko po alam po ninyo ang Roma, mayroon po tinatawag na investigator. Investigator. They go to the place and investigate. And after the investigation, only then, they will declare whether it is authentic or non-authentic. If it is authentic, whether it is an apparition or just a religious experience. Meron pong pinadalang investigator, sa isang lugar kung saan meron daw apparition ng mahal na birhen. Nagyeyelo nun, nagyeyelo, at siyempre pag nagyeyelo, sa lugar na hindi naman sementado, nagpuputik, at pinuntahan ng investigator yung sabi nga ay kung si kanino nagsalita,
the visionary. Pinuntahan yung visionary. Tapos nung pinapasok na yung investigator do sa kumbento ng visionary, nakita ng visionary, maputik yung paa ng investigator. Maputik. At nagpuputik yung sahig nila. At nagbitaw ng masasamang pananalita yung visionary. Hindi na nag-imbestiga yung investigator. Umuwi na kagad. At sinabi na kagad, it is not authentic. Why? You cannot separate the visionary from the event. From the event. Kaya iniimbestigahan. Tingnan mo yung mga tatlong bata, iniimbestigahan. Tingnan mo si Bernadette, iniimbestigahan. Lahat iniimbestigahan para maliwanag. Totoo ba ito? Hindi ba ito katang-isip? Baka gutom lang. Hindi po ba? Ano? Mahalaga din yun. Maraming mga apparition na hindi nadideklara kasi may problema rin ang visionaries. Ano pa? Kung wala namang problema ang visionaries, ang kasunod na tanong ay, ano ang mensahe? Ano ang mensahe? Merong healing, merong religious experience, name it, kung ano-ano man, pero walang distinctive message. Kung inyo pong napapansin, ano po, na matagal na pinag-uusapan yung Medjugorje, bakit ba hindi maideklara na yan ay apparition? Ang simple na sagot, wala itong distinctive message. Marami ang mga sinabi dito ay sinabi doon sa Fatima. Marami sinabi dito na sinabi sa Lourdes. So wala siyang kanya. Wala siyang kanya. Ano pa? Kaya nga po, anong deklara ng Santo Papa? Ano pa? We recognize the religious experience, but we cannot declare that there was an apparition. Mga minamahal na mga kapatid, halimbawa itong Carmel, ano pa? Ang isa sa debosyon ay yung scapular, the brown scapular. Hindi po ba, ano? Ang malungkot na kwento, yung ibang nagsusuot yan, feeling nila, anting-anting yan. Ano pa? Na pag sinuot mo yan, hindi ka mapapahamak, na ganito, ganito. Ay, hindi mo pa nagagawa obligasyon. Gusto mo na kagad kumita. Di ba? Ano? Pero alam nyo ba, ng scapular ng Mount Carmel ay hindi lang sinusuot ng mga Katoliko. In the olden times, it was being used and wear, sinusuot ng mga Lutherans, maging mga Anglicans. Why? It is not something you wear because of what you get. It is something you wear because of what you profess. What you profess. Anong meron sa Carmel? Kung naalaala nyo, si Elijah, pinapatay niya ang 300 na false prophets ni Baal. To be a Carmelite is a soldier of Christ who will fight for your faith. Kung sino man ang Baal dyan, sino man ang mga peking propeta, dapat ipinaglalaban mo ang iyong pananampalataya. Kaya mali yung hindi dinanig ng Lourdes, pupunta ako sa perpetual help. Ano ka? Hindi naman magkaiba yun. Iisa yun. Hindi po ba? Paano mo malalamang iisa? Nung nagpakita ang mahal na Birhen sa Lourdes at pinatanong, itanong mo kung anong pangalan yan. Anong pangalan yan? Anong sabi ni Bernadette? He is the Immaculate Conception. He is the Immaculate Conception. She is the Immaculate Conception. Kaya magandang maintindihan yun. She is the Immaculate Conception.
Nagpakita siya sa Lourdes, iisang birhen. Iisang birhen. Kaya hindi ka dapat namimili, hindi po ba? Namimili. Sabi ko nga doon sa isa inilagay mo lahat ang imahe ng mahal na birhen dyan. Pagdating ng gabi, hindi mo alam, nagsusuntukan yan kasi hindi nila alam kung sino sa kanila, hindi po ba? Na? Kasi parang pagalingan, kami sa Lourdes, kami sa Fatima, kami sa Carmen. Hindi. Ano po? Ano lang ang mensahe ng mahal na birhen? Do whatever He tells you. That's the bottom line of everything. Do whatever He tells you. It is not a devotion that you do. Ano po? It is a person that you become. Please take note. It is not a devotion that you do. It is a person that you become. That I am a doer of the will of God. If you look at all the apparitions, lahat doon merong pagsasabing, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po, huwag kayo mag-alala. Huwag kayo mag-alala. Ano po? So kung ano man ang inyong debosyon, mahalagang meron kang debosyon. Ano po? Pero huwag mong kakalimutan, ang mga pangalan na yan ay dahil nagsisignify lamang na merong distinctive message ang mahal na birhen sa lugar na yon. Sa lugar na yon. Ano pa? Kaya nga po, madalas ko itong sinasabi, hindi dahil ako ay pari. Marahil naging pari ako dahil dito. Na ano? Walang sino mang dumudulog sa mahal na birhen na umuuwi na hindi pinagpapala. Walang sino mang dumudulog. No one comes forth before our Mother, Our Lady, that goes home unaided. That goes home unaided. Ano pa? My dear friends, my brothers and sisters, we don't pray to Mary. We ask for her intercession. Hopefully, this simple answers helps those who asked. Bakit nga ba, Father? Maraming titulo ang mahal na birhen. Muli po, maraming salamat. Naway pagpalain kayo ng Diyos.